So what's up guys? So it's a good day today. And ngayon, maganda yung gagawin natin ngayon kasi ipapakita ko sa inyo kung paano ako nagluluto ng kamote chips. Or paano ako gumagawa ng kamote chips para at least meron kayong idea kung paano to ginagawa. Diba? So sa mga gusto ring, alam mo yun, gusto ring gumawa, gusto ring magluto, at least meron na kayong itong video na to, makikita nyo kung paano ko siya ginagawa, magkaroon kayo ng idea. Okay, so ito papakita ko sa inyo para at least maano nyo, makita nyo. So yan, umpisa syempre bago kayo mag-start kung paano kayo magluluto, kailangan meron kayong mga katulad nito, meron kayong gloves. Yan, so maganda dalawa, meron pa akong isa dito. So isa lang muna yung sinuot ko kasi magbabalat pa lang naman muna tayo, tsaka maghihiwa, no? So pangalawa, kailangan meron kayong apron kasi syempre normal naman yan sa mga nagluluto, di ba? Kailangan talaga meron kayong mga apron para at least hindi namamantsahan yung suot nyo, at the same time protection na rin. And pangatlo, kailangan meron kayong face mask. So yan, suotin natin para at least ayan. So kailangan may face mask guys. Syempre kailangan, itong isa sa pinaka-importante rin, lalo na pag nagluluto kayo at yung niluluto nyo is binebenta nyo, kailangan talaga meron kayong face mask. So yan. And ang last natin, actually ito ginagamit ko rin to. So ayan, ito, kailangan meron kayong hairnet. Kasi yung hairnet na yan yung magsisilbing protection sa mga buhok, di ba? Sa mga nalalaglag na buhok. Para at least syempre, iwas din sa paghalo sa mga pagkain. Kaya mahalaga to, kailangan meron din kayo niyan. So yun, ito yung mga kailangan nyo muna para bago kayo mag-start magluto. So yan, kailangan meron kayong gloves, meron kayong apron, meron kayong face mask, and last, meron kayong hairnet para at least maayos yung pag-ano nyo. Kasi syempre cleanliness pa rin ang pinaka-importante. At the same time, kailangan talaga malinis yung produkto para syempre kinakain to food to diba? So nasa foods tayo, kailangan talaga malinis. So yun, tara papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa mano-mano. Tara. So yun guys, actually ito na yung nagawa natin. Nakapagsimula na kasi ako kanina, hindi ko lang na-videohan yung pag-start ko. So, pero ganito tuturo ko sa inyo. Once na makuha nyo ng kamote, ang gagawin nyo muna is hugasan nyo muna. Pagkatapos nyo hugasan, patuyuin nyo ng konti, tapos babalatan nyo na. Ito na yung binabalatan ko. So, yan na yan. Magiging ganito na siya once na mabalatan nyo na siya. Ngayon, once na mabalatan na siya, ang mangyayari naman is i-slicein nyo naman siya katulad ng ganito. Ito na yung itsura niya once na ma-slice na siya. So kailangan ganito ang slice nyo guys. Yan. So kailangan manipis. Kasi once na makapal kasi ang pag-slice nyo, ang mangyayari niyan, magiging matigas. Tapos matagal siya maluto. So kailangan talaga manipis lang. Ko lang pagdating dito sa pag-i-slice, hindi, para sa akin hindi siya naging madali. Actually dito talaga ako natagalan nung nag-uumpisa ako. Kasi ang dami ko talagang ginawang trial and error, no? Ang dami ko sinubukan, ang dami kong ni-research pagdating sa pag-i-slice talaga. Kasi nung una kasi, ang ginawa ko is yung pag-i-slice ko dati is puro makakapal, no? So which is kala ko yun yung tama. Syempre nagsisimula pa lang ako nun, so hindi ko pa talaga alam. And yun, ganun lang ang ginagawa ko dati. Tapos napapansin ko kumukunat siya pag tumatagal, no? So ang ginawa ko na, so nung nag-improve naman ako, so ang ginawa ko para mag-improve yun is nag-research ako. Inalam ko talaga paano siya magiging malutong,
paano tatagal yung pagkalutong niya, kasi yun yung mahalaga lalo na pagdating sa chips business, no? So kailangan ma-maintain mo talaga yung crispiness, yung crunchiness nung chips mismo. So kailangan talaga maging malutong siya. So doon talaga ako nahirapan nung nag-uumpisa ako. So ang ginawa ko guys, ang dami ko pang ang dami ko pang pinagbibili nun na mga equipments, mga gamit para sa mga pag-i-slice, 'di ba? Kasi kailangan talaga makuha mo yung tamang nipis. Bumili pa ako ng ganito. Bumili pa tayo ng ganyan. Tapos ito rin, bumili rin ako ng ganito. Yung mga ganyan. Para makuha ko talaga yung tamang paghihiwa, tamang nipis. Pero wala. At the end of the day, nahirapan lang din ako. Nasugatan pa nga ako dyan. So, alam mo yun. So, hindi ko talaga ma-figure out kung paano ko ma-perfect yung nipis. So, I found out na ang ginawa ko lang is meron akong nakita dun sa palengke na slicer, which is ito, mapakita ko sa inyo. Ito yung gamit ko ngayon. Ito yung nakita ko nun sa palengke. So, nung binili ko siya, mas naging okay. So nung nag-start ako, nung nalaman ko na okay to, hanggang ngayon ito na yung gamit ko. So as of now, ito talaga yung ginagamit ko para mas mabilis yung pag-slice. Sa pambalat din, ito rin yung ginagamit ko. Kaya I suggest, maganda sa mga gusto rin gumawa, I suggest maganda sa mga gusto rin gumawa ng kamote chips or mga potato chips or anything na gagawin para maging manipis yung pag-slice. Maganda rin ito, diba? So, pero depende rin yan, kasi ito, ang ginagawa lang talaga nito is mga ganito lang. Okay, yung iba kasing gumagawa ng mga chips is yung ginagawa talaga nila is yung mga bilog mismo, yung as in bilog talaga yung shape niya. So ako kasi hindi ko na kailangan na maging perfect na bilog talaga eh. So ang ginawa ko, nag-decide ako na kahit mga ganito lang yung itsura niya, goods pa rin to. Mga ganyan, iba-iba, diba? So ganyan lang yung mga ginagawa kong shapes niya. So as of now, ito I highly recommended, bili kayo ng ganito. So ito mura lang din to. I think nasa 100 pesos lang yata to. Kasi 100 pesos lang, 100 plus lang ang bili ko dito sa palengke. So kaysa bumili pa kayo ng mga mamahaling equipments, 'di ba? Pero soon, syempre, mag-upgrade din naman tayo once na kumita na yung business. Mag-upgrade tayo sa mga pang-slicer. Bibili na tayo syempre ng mga automatic machines. Yeah, so darating tayo doon, dadaan tayo doon. So sa ngayon, nasa proseso lang muna tayo, no? So yan, ito yun yung naging story ko dun sa pag-i-slice, di ba? Kasi dun talaga ako natagalan that time. Halos 1 week din yata yun na hindi ko siya na hinahanap ko siya kung ano yung perfect slice para doon. So yun, proceed na tayo dun sa mga gagawin natin. Share ko lang guys, kapag nag-slice ako, kapag nagbabalat ako, mostly na ginagawa ko talaga is nakikinig ako ng mga podcast, no? So para kahit nag-work ako, natututo pa rin tayo. So maganda yun. Yeah. Guys, tapos na natin ma-slice lahat ng mga kamote natin. So ang next part na gagawin natin is syempre linisin muna natin mga paligid. Then magpe-prepare tayo ng isa pang lagayan
para habang niluluto, kasi after neto luto naman tayo. So yun na yung next part is yung pagluluto na tayo. Tapos yun nga, magpe-prepare tayo ng isang lagayan na merong Manila paper para matanggal syempre yung oil after maluto. So yan, ayusin muna natin, ligpitin muna natin dito. Tara! So guys, nandito na tayo sa may pagpe-prepare ng ating lagayan after maluto ng mga chips. And ako ang ginagawa ko is yan, meron tayo ditong stainless steel na tray. Tapos ang ginagawa ko guys is nilalagyan ko siya ng Manila paper. Before kasi ang ginagamit ko is tissue. Pero eto, nalaman ko, isa rin to sa mga magandang alternative pagdating sa pagpapatuyo ng oil sa chips. So yan, naglagay tayo ng Manila paper dyan para at least dyan natin ilalagay yung mga chips natin after maluto. So once na ma-prepare nyo na to, so ang ginagawa ko na next is syempre, ipiprepare ko na yung ating lutuan para maluto na natin itong mga chips natin. So yan, nakapag-prepare na tayo. So antay lang natin uminit, and after nyan, salang na natin tong mga chips natin. Okay? So yan, mainit na tong mantika natin dito. Salang na natin tong mga na-slice natin na kamote. So tara. Yan. Lagay nyo lang siya gentle. Huwag nyo ibagsak. Maganda hiwa-hiwalay kasi para at least hindi nyo na siya haluin masyado. So yan, antayin nyo lang muna siyang ganyan. So ang kailangan nyo muna guys is antayin nyo siya hanggang sa umapaw siya. Ayun, no? Unti-unti na siyang umaapaw lahat to. And once na umapaw siya, kailangan maging maging kulay gold. Kasi ngayon kulay orange siya eh. So aantayin niyo siya maging gold. Okay? So yan. So after 1 minute, haluin niyo lang siya ng konti. Kailangan kasi maghiwa-hiwalay siya. Huwag niyong hayaang magdikit-dikit siya kasi once na hindi niyo yan hinalong ganyan, huwag niyong halong ganun Kailangan ganto-ganto lang Yan. Ang goal nyo lang is mapaghiwa-hiwalay nyo siya. Kasi pag hindi nyo siya ginanyan, tendency magdidikit-dikit yan. So pangit naman kung ganun, diba? So yan, okay na yan. So antayin ulit natin. So yan, pagdating naman sa pagluluto guys, mostly na inaantay ko talaga dyan is nasa 2 to 4 minutes. And I highly suggest na bantayan nyo talaga siya. Huwag kayong magpupunta-punta kung saan-saan, huwag kayong masyadong mag-cellphone, no? So talagang maganda na mini-make sure nyo na nakatingin kayo. Kasi kadalasan mabilis talaga siya masunog. So kailangan talaga tinitignan-tignan nyo talaga siya. So yun yung ginagawa ko kapag nasa cooking process na ako nun. So sa nakikita ko guys,
So sa nakikita ko dito, medyo matigas na siya, parang okay na. I-ano na natin siya, alisin na natin siya. So yan. Ayan, medyo ano siya, 'di ba? Golden brown. Unti-unti natin siyang alisin. Then lagay natin siya diyan. Tapos balikan ulit natin yung natira. Ayan lang, kunin nyo lang. Ayan. Bago nyo siya ilagay sa Manila paper, make sure nyo na tinataktak nyo siyang ganyan para nawawala yung mga oil. Ayan. Lagay ulit. Ganun lang guys, tapos salang ulit. Once na malagay nyo na dyan yung mga luto na, salang ulit, lagay ulit. Ganun lang. Guys, meron lang ako dagdag. Once na masalang nyo na dito yung mga chips, maganda, ano nyo na siya, tanggalin nyo na yung mga ganito. Ayan o, yung mga black na yan. Alisin nyo na siya. Akong ginagawa ko, inaalis ko yan. Then, siniseparate ko siya. Para at least, malinis yung chips natin. So, yan. Alisin nyo lang siya. What's up guys? After ilang hours, yan, tapos na natin maluto ang ating kamote chips. So ito, papakita ko na sa inyo. So yan guys, ito na yung ating mga chips. Okay, so medyo natuyo na rin siya. And ganyan kadami yung nagawa natin sa 6 na kilo ng kamote. So ngayon guys, since naka-prepare na dito yung mga chips natin, ayan, ang next step naman na gagawin natin is ilalagay naman natin siya sa packaging. So ituturo ko sa inyo step by step kung paano ko siya nilalagay sa packaging. At the same time, paano ko siya nilalagay ng mga flavorings, no? So para makita nyo, para magkaroon kayo ng idea. So tara, samahan nyo ako. So guys, yan, tapos na tayo lagay ng mga flavorings. So as of now, meron tayong nagawang 4 na flavorings dyan. Then meron na tayo dito mga packaging na itinayo para ready to pack na kaagad. So ganyan lang ginagawa ko guys. Kada flavorings, nilalagyan ko siya. So ako rin yung gumagawa niyan, syempre. So yun, papakita ko rin sa inyo kung paano ko siya ginagawa. Tara! So as of now, ang nagawa natin na kamote chips is 19 pieces. So ayan, makikita nyo, di po umabot ng 20, sayang, pero it's okay kasi nasa costing naman natin yan. So ngayon, gagawin natin is lalagyan na natin siya dito sa ating lagayan. Tapos syempre ipopost natin siya sa Facebook para syempre mabenta. So as of now, yun lang muna. So ipinakita ko lang sa inyo yung process ko talaga, paano ko siya ginagawa. And salamat sa panonood.
Abangan nyo pa yung mga susunod ko na vlogs. Yeah!